Ang pag-ibig sa kapwa ang tunay nating ikaliligtas. Ang kasalanan ay ginagawa sa pagsadya, samantalang ang pagkakamali ay hindi pagsadya sa kasalanan. Kaya't hindi natin maaaring sabihin na tayo lang ay nagkakamali kung patuloy nating ginagawa ang pagsadya sa paulit-ulit na pagkakasala, lalo't gayong alam natin na iyon ay kasalanan. Marami ang nagpapatuloy sa pagsadya sa kasalanan, palihim man o lantaran. Mayroon ding hindi sumasadya sapagkat sila ay nabibigla lang o di kaya ay nalalagay sa pagkakataong hindi makaiwas. Oo, alam nilang ito ay kasalanan, ngunit nagagawa pa rin sa dahilang sila ay nagkakamali. Kaya hindi maaaring sabihin ng sinuman na siya ay nagkamali kung patuloy siyang paulit-ulit na sumasadya sa kasalanang patuloy na ginagawa na parang wala nang kinatatakutan. Alam natin ang kabutihan ng Diyos, na bagamat siya nga ay mabuti, siya rin naman ay naglaan ng kaparusahan sa mga tahasang sumusuway sa Kanya. Katunayang hindi siya nagtatangi ng tao. Acts 10 verse 34 to 35. Opening his mouth, Peter said, I most certainly understand now that God is not one to show partiality, but in every nation the man who fears him and does what is right is welcome to him. Romans 2:11. For there is no partiality with God. Dapat nating maunawaan na ang katwiran ng Diyos ay hindi kailanman makakayang baliin ng tao. Marami ang sumusubok ngunit nabibigo sila. Sa mga nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Panginoong Hesus ay malaking kamalian sapagkat sumasalungat ito sa buong nilalaman at layunin ng buong Biblia. Ang hikayatin ng tao sa pagsusumikap na sumunod sa mga bilin ng Diyos ng may pagtitiis. James 2 verse 24 to 26. You see that a man is justified by works and not by faith alone. In the same way, was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out by another way? For just as the body without the spirit is dead, so also faith without works is dead. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi ng ganito. Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Katotohanan sapagkat marami na noong una pa man ang dahil sa kanilang pagsunod ay naging matuwid sa Diyos. Kaya't nagkamit ng pangako ng buhay, kapiling ang Diyos. Huwag tayong maniwala na tayo ay sadyang makasalanan na walang kakayanan sa sariling magbago, sapagkat alipin pa raw ng kasalanan na naghahari pa rin sa atin hanggang ngayon. Dulot raw ito ng ating pagiging anak nila Eva at Adam. Huwag nating kalimutan na si Abel na anak nila ay mabuti at sumunod sa Diyos, kaya nga naging matuwid sa Panginoon. Ganoon rin ang napakaraming mga galing sa lahi nila na naging masunurin sa Diyos, sapagkat katotohanan ang pagiging makasalanan at kawalan ng pagsunod sa Diyos ay hindi namamana, kundi ito ay pinipiling gawain ng tao. Dahil sa marami ang nakalimot sa kapangyarihan ng Diyos, naiwala nila ang takot sa Kanya. Kaya ngayon ay dinadahilan nila na kailangang tanggapin si Jesus upang maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, upang manahan raw ang banal na spirito sa tao at magkaroon ng kapangyarihang makalayo sa kasalanan. Mga kapatid, alam nating hindi ito totoo, sapagkat maraming mga nagsasabing Kristiyano ang tumanggap kay Jesus ngunit nagpapatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan. Oo, mayroong mga bumuti, ngunit dahil rin iyon sa likhang kabutihang nasa kanila, upang mapatunayan nilang sila ay nakakilala sa Panginoon. Hindi nga ba't iyon ay takot sa Diyos? Sa katunayan, ay maraming hindi mga Kristiyano ang mabubuti at may tunay na pag-ibig sa kapwa. Huwag nating sabihin na hindi sila kasama sa pagtutubos ng Panginoong Hesus. Ito ang sinabi sa Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang pagkahiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Naunawaan nila ang pagkatakot sa Diyos na naipasulat sa mga apostol.
Hindi nga ba't ito ang kapangyarihan ng banal na spirito? Ang mga sulat na nagdadala ng kaunawaan sa ating lahat hanggang ngayon? Matthew 7 verse 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sapat na ang mga ipinasulat ng Espiritu ng Diyos noon sa mga apostol. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na spirito na gumagabay sa tao ngayon kung pipiliing sundin. Sinabi pa nila na pinili raw tayo ng Diyos ngayon. Kapatid, wala ito sa katotohanan. Nasasabi nila ito dahil sa pag-angkin sa mga sulat na kapag nabasa nila, tulad sa talatang nagsasabi, pinili ko kayo, ay sasabihin nilang tayo iyon. Pinili nga raw tayo kung kaya't hindi aksidente na tayo ay tumanggap kay Jesus at dinala ng Espiritu sa kanilang simbahan. Ha? Talaga? Hindi ba't malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng kapangyarihan na kaloob sa kanila noon ay matatapos sapagkat malapit na ngang maganap sa kanilang henerasyon ang kabuuan ng lahat ng mga pangako ng kasulatan. At ang dapat nga na manatili ay ang kapangyarihan ng pag-ibig sa kapwa. Ito ang sulat niya sa 1 Corinthians 13 verse 8 to 10. Love never fails, but if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. For we know in part, and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will be done away. Malinaw na tapos na ang gawain ng kapangyarihan ng banal na spirito sa kanila. Kaya't papaanong sa atin ngayon ay gumagawa pa siya? Ito nga ay dahil sa paniniwala ng marami na hindi pa ginanap lahat-lahat ng Diyos ang kanyang mga pangako at plano. Ganito kahalaga ang time statement ng Biblia. Hindi maaaring ang ipinangako para sa kanila noon ay magaganap pa lang. Gayong mahigit 2,000 taon na nang sabihin ni Jesus na magaganap ng lahat ng iyon sa kanilang henerasyon. Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. Kaya nga naganap na sapagkat wala nang nabubuhay sa kanila ngayon. Para namang tayong wala na sa wastong pag-iisip kung hindi pa natin ito maunawaan. Aangkinin pa ba natin ang mga sulat na napakalinaw na hindi tayo sa ating panahon ng sinulatan? Huwag na sana nating baliin at piliting palitan ang kahulugan ng mga sulat. Nakakatakot ang ganoon, kapatid. Walang kalituhan sa kanila noon sapagkat malinaw ang lahat ng pangangaral ni Jesus. Ang pangakong katuparan ng lahat ng kasulatan ay magaganap sa kanilang panahon. At alam na nga nila ito. Isa nga sa babala sa kanila ni Jesus ay ito. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Matthew 10 verse 23. Ito ang katiyakang alam nila sapagkat inihanda na nga sila at pinili ng Panginoong Jesus para sa lahat ng mangyayari sa panahong iyon. Katotohanang tapat ang Panginoong Hesus sa kanyang mga sinabi sa kanila noon na magaganap ang katapusan. Hindi nga ito katapusan ng mundo, kundi katapusan ng Old Covenant Age na bumihag sa kanila at nagpakita ng kanilang mga kasalanan. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Sa Luke 21:33. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth will pass away, ito nga ang Old Covenant Age na alam nilang matatapos kaya sinabing will pass away. At sa sinabi naman niyang but my words, ito naman ang kanyang New Covenant kung kaya't will not pass away sapagkat mananatili nga magpakailanman. Naunawaan ito ng mga apostol kaya nga ganito ang tanong nila sa kanya. Tell us when will these things happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Ito nga ang itinanong nilang mga senyales para sa paparating na paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem. What will be the sign of your coming?
Gayon rin sa tanong kung kailan ang end of the age. Ay tanong nga kung kailan ang pagtatapos ng Old Covenant Age upang mapalitan ng bago. Sapagkat alam nila na ang pagkasira ng templo na binabanggit ni Jesus ay ang katapusan rin ng mga batas ni Moses, kaya end of the age. Mga kapatid, sila noon ang itinuring na elect. Ang grace na kaloob noon sa mga Hudyo at Hintil ng panahong iyon ay tinawag sa Biblia na election of grace. Romans 11 verse 5. Even so then, at this present time, Panahon nga nila ang binabanggit there is a remnant according to the election of grace. sapagkat sila lang sa kanilang panahon ang pinili. Itinapat ng Diyos na sa kanila noon mangyari ang lahat. Kaya nga napagtagumpayan ng lahat ng Panginoong Hesus, walang naiwan sa kanyang mga pangako. Hindi ba't sinalita niya ito sa Matthew 24:34? Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Pati ang kanyang pangakong pagbabalik, hindi nga sa katawang pisikal, kundi para sa paghuhukom at pangako sa kanila noon ng pagkabuhay, na naganap noong AD 70. Ito rin ang napakahalagang pagtatapos ng Old Covenant Age, ang pagkasira ng templo na simbolo ng mga batas ni Moses. Mga batas na kapag ipinatutupad nila ay naiwawala ang pag-ibig sa kapwa at pagpapatawad, na siyang pangunahing bilin ng Diyos. Ang grace naman na para sa atin na ngayon ay ang kaalaman sa mga utos ng Panginoon na naipasulat ng Espiritu ng Diyos sa mga apostol upang magkaroon ng pagkakataong makasunod ng may kasiguruhan, upang malaman ng tao ang kanyang katungkulan para sa wala ng katapusang panahon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng banal na Espiritu na gumagabay sa tao ngayon. Ito ang ating kalayaang tinatamasa ngayon, ang makasunod sa Diyos na hindi na paiilalim sa kahit anong mga batas at doktrinang gawa-gawa ng tao. Ang tunay na kaligtasang nakakamit sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Romans 2 verse 6 to 7. Who will render to each person according to his deeds. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. Sapagkat ito na nga ang utos ng Panginoon, ang kanyang new covenant na pumalit sa luma. Matthew 22 verse 37 to 39. And he said to him, You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Kaya sinabi noon pa man na sa kanilang panahon, darating ang New Covenant Age, na tinawag rin ng Biblia na New Heavens and New Earth. Dahil dito, ang pag-iibanghelyo ay para sa wala ng katapusang panahon. Ephesians 3 verse 21. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Kapatid, kabilang na tayo rito sa kanyang kaharian, kung napaiilalim at sumusunod sa mga kautusan ng ating Hari at Panginoon, ang pag-ibig sa kapwa na siyang pag-ibig sa Diyos, ang ating ikaliligtas na totoo. Pag-ibig sa kapwa. Basahin natin at himayin ang paliwanag sa sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 12. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Love is patient. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered, does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth, bears all things, believes all things. Hindi ba't kasama ng pag-ibig nila ang pagtanggap at paniniwala sa mga pangakong darating sa kanila? Hopes all things, endures all things.
Ang paghihintay nila noon at pagtitiis hanggang sa huli na siyang pagdating ng pangako, love never fails. Ito ang pag-ibig na hindi bibigo sa kanila, sapagkat sa mga propesiya ay may darating na katuparan. But if there are gifts of prophecy, they will be done away. If there are tongues, they will cease. If there is knowledge, it will be done away. Kahit ang pagsasalita ng ibang dila at mga kaalaman ay mahahayag nga noon sa kanila at matatapos, kaya sinabing it will be done away. For we know in part and we prophesy in part, but when the perfect comes, the partial will be done away. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I will know fully just as I also have been fully known. Katunayang ang lahat ng ito ay para sa kabuuan ng lahat ng mga ipinangako sa kanila ng Panginoong Hesus na magaganap at darating sa kanilang panahon. Ang paghihintay at pagtitiis nila noon ay ang kanilang pag-ibig sa Panginoon. Kaya nga love is patient. Kaya hinihingi sa kanila na habang naghihintay sa paparating na katuparan ng pangako, ay makasunod sila ng may pag-ibig. Sapagkat mahalaga sa kanilang pag-iibanghelyo o ang paghahayag ng mabuting balita, ang pagpapakita ng pagmamahal. Hindi lang sa mga kasama nilang naniniwala, kundi pati na sa kanilang mga kaaway na umuusig sa kanila. Love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. Sapagkat malapit na nga noon ang pagdating ng Panginoon, hindi sa katawan, kundi para sa paghuhukom. Kaya sinabi sa sulat ang ganito, Love is patient, love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant, does not act unbecomingly. It does not seek its own, is not provoked, does not take into account a wrong suffered. 1 Corinthians 13 verse 4-5. ito ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na hinihingi sa kanila noon na kanilang ikaliligtas. Sapagkat kung wala nga ang mga ito, ay hindi sila kaluluguran at magiging katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Patunay na ang sinulat ni Apostle Paul rito na kahit siya ay hindi magiging para sa Panginoon kung hindi niya tutuparin at susundin ang mga ito. 1 Corinthians 13 verse 1-3. If I speak with the tongues of men and of angels, but do not have love, I have become a noisy gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. And if I give all my possessions to feed the poor, and if I surrender my body to be burned, but do not have love, it profits me nothing. Kung ang mga katotohanan ito ang sinunod nilang mga tapat noon, sino tayo ngayon upang magmalaki na may kasiguruhan na sa kaligtasan, na hindi na kailangan ng pagsunod na siyang paggawa ng kabutihan sa kapwa upang ikaligtas? At sasabihin dahil tinanggap na si Jesus bilang Panginoon sa panalangin, ay nakatitiyak na raw sa kaligtasan. Naiwala na ba talaga ng tao ang tunay na takot sa Diyos? Kaya lumikha sila ng sariling paraan ng kaligtasan na hindi kailanman iniutos ni Jesus o ni ipinangaral ng mga apostol, sapagkat mas naniwala sila sa mga bagong mangangaral na hindi man lang nasilayan ng Kristong Panginoon. Kung noong una pa sana na natanggap ng tao ang mga katotohanang ito, ang pagkakaroon ng takot sa Diyos, ay di sana lumaganap na lalo ang kasamaan sa mundo. Kung silang mga Kristiyano noon ay nakasumpong sana sa mga katotohanang ginanap ng Panginoong Hesus, na siya ring naisulat ng mga apostol, ay hindi na sana sila nangaral pa noon ang pagbabalik ni Jesus. Kung natanggap lang sana nila ang katotohanan ng paghuhukom ni Jesus sa Jerusalem noong AD 70, ay marami sanang naniwala noon kay Jesus, na siya ay tunay ngang Diyos na nagdadala ng kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa Kanya. Ngunit dahil sa mga Kristiyano ring nagsabi at nangaral noon na si Jesus ay magbabalik pa lang, marami ang tumalikod kay Jesus
at hindi na sumampalataya. Dahil alam nila at nabasa rin ang mga pangako sa sulat ng mga apostol na siya ay magbabalik sa panahong iyon. Hindi nila natanggap ang katotohanan sa paraan ng pagbabalik ng Panginoon, na hindi sa katawan kundi para sa kaparusahan ng Jerusalem. Dahil nga rito ay naiwala ng mga tao ang takot sa Diyos, kaya't marami rin ang nagsimulang maghanap at lumikha ng kani-kanilang Diyos. Simula sa pagpasok pa lang ng 2nd century, ay dumami na ang iba't ibang paniniwala. Dumami na ang mga pag-aaway-away, sanhi ng kawalang takot sa Diyos. Sapagkat naiwala na nga ng marami ang pag-ibig sa kapwa at kahit sa kaaway na siyang dapat na pag-asa ng bawat isa upang ikaligtas. Hindi na nila sinunod ang kautusan ng Diyos na isinulat sa puso ng bawat tao. Lumakad ang mga tao ng sarili nilang lakad papalayo ng papalayo sa katotohanan. Hindi nila tinanggap ang mga apostol bilang kahuli-hulihang lingkod ng Diyos na sumulat ng lahat ng bilin ng Panginoon. Binaliwala nila ang mga ipinasulat ng banal na Espiritu ng Diyos. Sumuway sila sa mga sulat sa aklat ng pahayag na naguutos na huwag magdagdag at magbawas sa mga hula, lalo na sa kapanahunan ng pagdating ng Panginoon nang sabihin niya ito, "Yes, I am coming quickly." Hindi nga sa katawan, kundi sa paghuhukom at pangako ng kaligtasan. I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues which are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his part from the tree of life and from the holy city which are written in this book. He who testifies to these things says, "Yes, I am coming quickly." Amen. Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with all. Amen. Revelation 22 verse 18 to 21. Sapagkat sinalita nga ng Panginoon ang mga ito, pagpapatunay sa kanyang mga bagong kasunduang inilatag o ang kanyang New Covenant ay mayroon ring kasamang babala sa mga hindi kakampi sa kanya noon at sa kanyang salita. He who is not with me is against me, and he who does not gather with me scatters. Sila nga ay kakalat at mahihiwalay sa katotohanan. Hindi ba't nangyayari pa rin ito hanggang ngayon? Therefore I say to you, any sin and blasphemy shall be forgiven people, but blasphemy against the Spirit shall not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. Katotohanang hindi sapat ang makilala lang si Jesus. Kahit nga ang magsabi ng laban sa kanya ay patatawarin. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. Ito ang blasphemy na walang kapatawaran. Either in this age or in the age to come. Hindi nga patatawarin ng mga gumagawa nito sa kanilang panahon at gayon din sa lahat ng panahon pagdarating. At nagpatuloy nga mula pa noon ang pagtanggap ng mga tao sa iba't ibang sumpa ng kapighatian, ang mga digmaan, ang kawalang pag-ibig ng kahit mayayamang bansa na patuloy na sumasakop sa maliliit, mga pagkagutom sanhi ng kahirapan at pang-aapi. Dahil hindi ipinatupad ng mga Kristiyano noon ang dapat na pangangaral ng pag-ibig sa kapwa upang ikaligtas. Nagdulot na nga ng kawalang takot sa Diyos. Nagkanya-kanya sila sa pangangaral ng iba't ibang doktrina. Sila rin ang gumamit sa salita ng Diyos noon pa man upang pagkakitaan, upang itaguyod ang hangad nilang kapangyarihan mula sa pagkalakal sa salita ng Diyos, na hanggang ngayon ay ginagawa ng karamihan upang busugin ang kanilang pagnanasa sa kapangyarihan at kaginhawahan ng katawan. Katunayan ngang wala na talaga silang takot sa Diyos, sapagkat pinalitan na nila ito ng kasinungalingan. Pinadali nila ang paraan ng kaligtasan upang mas marami ang sumama sa kanila. Ginamit ang kaloob na grace ng Diyos sa panahong iyon na siyang katuparan ng kasulatan upang maging dahilan para sa pagpapatuloy pa rin sa pagsadya sa kasalanan, habang nagmamalaki sa sarili na sila ay ligtas pa rin. Wala na ang takot sa Diyos sapagkat tinakpan na nila, pinalitan at binigyan ng iba't ibang kahulugan ang mga ipinasulat ng banal na Espiritu ng Diyos sa mga apostol. Sinabi ito ni Apostol Pablo noon. Galatians 1 verse 8 to 10. But even if we,
or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed. For am I now seeking the favor of men or of God? Or am I striving to please men? If I were still trying to please men, I would not be a bondservant of Christ. Sapagkat hindi nga sila noon katulad ng mga mangangaral ngayon. Nagsipag-angat sa kanilang mga sarili, nagpatawag ng mga doktor sa kanilang pangangaral ng Biblia. Nagsisulat ng mga bagong aklat ng paliwanag mula rin sa Biblia na kanila ring pinagkakakitaan. Wala na nga ang takot sa Diyos. Wala na ang pag-ibig sa kapwa na dapat na ikaligtas. Ang pag-ibig sa kapwa ang tunay na ikaliligtas. Ito ang New Covenant.